Yes, sir. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo-lalo sa ating mga tagapakinig. Oo. Actually, kahapon pa ito, sir. Pero yung para doon sa awareness ng mga kaibigan natin, mga kababaryo natin sa lugar ng Santa Lourdes, Honda Bay, yung tungkol dyan sa Salabay. Sir, anong pwede ba natin ma-recap siya o masabi kung ano talaga yung nangyari doon? Papaano? Base doon sa investigasyon ninyo? Nangyari kay George? Okay. Ganito yung nangyari kahapon. May iba pang video dyan? Lagay nyo. Sige, sir. Pagdating ng ating mga rescue diver, so agaran yung tropa nating taga Special Operations Group ng Coast Guard. Apo. Nag-dive, may 2 diver tayong kasama. So nagkandak kami agad sa area. So naka-3 attempt na ng dive. Inikutan namin yung tinuro ng mga kapamilya ni Sir George, yung hinahanap natin. Oo. So nung mga pang-4 na dive, sakto, mga nasa 3 dipa lang ata mula sa ating diver na lumutang itong katawan ng ating hinahanap. Alright. So, sir, kayo yung nung lumutang ito, ano yung niya? Ano yung suot niya? Yung pa rin, yung kung saan nawala siya, yun pa rin ang suot niya. Naka-short. Yes, sir. Yun pa rin yung damit niya, sir. Andun pa rin yung bag maliit na bag na dala niya kasama sa katawan niya. Okay. Sir, paano, kasi gabi pa, tapos lumutang mga mag-alas 10 na eh. Sumabit ba siya sa bahura bago umangat? Siguro, sir, isa yun sa possibility na sumabit talaga siya, sir. Siguro nung mga tumaas na talaga yung tubig o baka nagalaw siya doon sa ilalim. Oo. Yun yung rason. At yung mga diver nga natin is nag-pisid na sa ilalim. Siguro nagalaw yung ibang mga doon. So yun siguro yung rason kaya lumutang itong katawan kahapon. Kaya siya nakaangat. Doon ba sa ilalim, sir? Gaano siya kalalim yung lugar na yun? Per our rescue divers, nasa 5 to 6 meters ang lalim ng area na dinive kahapon. Ba, malalim-lalim pala yan. 5 to 6 meters. Sir, kayo tropa yung nandun, no? Nung umangat siya, ano yung mga marka sa katawan niya o sa mukha? May marka ba, sir, ng salabay na yung bang parang nag-iba yung kulay mo, may guhit na yung pagka paluputan ka ng salabay? Meron bang ganon? Yung marka sa mukha o sa ibang bahagi ng katawan ni George? So kahapon, pag-surface ng katawan, so isa sa observation natin is may possibility na salabay nga ito kasi sa mukha ng ating biktima, merong mga bakas doon na parang nakapitan nga ito. Oo. Sa mukha ba, sir? Sa may pisngi? O, kasi yung headlamp niya pala, nung makita daw may salabay din, yung headlamp nakadikit doon sa may ulo. So doon ba napuruhan? Kaya? Yes, sir. Yun nga, may mga sa mukha namin nakita yung mga bakas ng possible na kapit ng itong salabay. Okay. Sa paa, meron din, sir? Paa o binti? Sa paa naman, wala naman kaming nakita. Yun lang talaga yung sa mukha ng ating nangyap. So sa mukha talaga siya. Yun bang biglang kantilado? Kasi hanggang tuhod nangingilaw hanggang tuhod. Tapos biglang paghakbang niya, malalim na, bulusok pababa, tapos salabay. Ganon. Parang ganon. Yes, sir. Isa din sa tinitignan nating rason, sir, is yung area is puno siya ng putik sa ilalim. Sobrang kapal daw ayon sa ating mga divers. Putik na, So kung may ganon, sir, hindi ba delikado siya doon sa mga nangingilaw? Anong recommendation ng Coast Guard doon? Yes, sir. Ito po'y napakadelikado kasi lalo na kung wala kang malapit na kasama sa pangingilaw. So, ini-advise ko namin mula sa Philippine Coast Guard na lagi ko tayong may kasama na magkadikit lang ang distansya. Para po kung may mangailangan ng tulong, ay agar itong ma-responde. Ayun. Sir, yung lugar na kasi hindi niya kabisado siguro, maari bang parang lang naman, suggestion pwede bang yun, lagyan halimbawa ng buya, mag-ingat, malalim yung lugar na to, parang ganun, marker,
Dahil may Yes, sir. na-disgrasya, oo. Sir, magipag-coordinate tayo niyan sa ating barangay official, sir, na lagyan natin ng warning sign doon. Sa barangay, pwede, mismong area. Oo, parang buya na pwedeng nakalutang lang siya doon, parang accident-prone area o ganon, wag dito. Tapos Yes, sir. reflectorize siya kahit gabi. Kasi karamihan, gabi siya nangingilaw pala, yung hipon. Oo. Yes, sir. Yes, sir. So, magandang suggestion din, sir, na i-coordinate natin sa ating barangay officials para na rin sa safety ng ating mga nangingilaw. Ayan, oho. So, hindi naman tayo magdideclare na parang ipagbawal yung mangilaw dyan. Hindi naman kasi source of food, yun pagkain. Oo. Yes, sir. Ano lang talaga, sir, extra precautions lang talaga tayo doon. Ingat Yun lang. na, mas mainam na lagyan natin ng warning sign. Warning sign yun ang pinakamaganda kasi kasi gabi walang ilaw talaga. Okay, so sir, yung mga salabay ba usually pagka ganitong summer, hindi lang dyan sa may area na yan, Honda Bay, kasi nakikita naman natin yung mga resort dyan pagka nag-island hopping ka, may mga net sila, parang hindi lang makapasok yung salabay pagka nagsuswimming yung mga turista. Oo. Yes, sir. Lahat naman dito sa may mga swimming area sa Honda Bay, sir. Meron silang mga nilalagay na net para ito ay magsisilbing trap sa mga salabay. Oo. Lalong-lalo na ngayon kasi pag summertime talaga, dyan na sila. lumalabas ang ating mga salabay. Oo. Sir, yun lang, salabay, walang tayong na natapakan siya o yun lang talaga, salabay. Yes, sir. Yun lang talaga ang isa sa tinitignan natin possible cause ng pangyayari. Oo. Sir, pagka dumikit sa paa mo o sa kamay mo, mayroon ba kayong dyan para matanggal siya agad? Karamihan kasi suka Karamihan naman iniihian Oo, para matanggal yung Yes, sir. Base naman sa mga nag-experience namin na respondihan sa labay, sir. So, yun yung nagiging first natin, sir, na Suka. Suka. Para matanggal ito agad. Oo. At bubuhusan ng suka. Yes, bubuhusan natin ng suka, sir, para matanggal yung mga galamay na nakadikit. Nakadikit doon, Grabe itong salabay na ito. Iba rin yung, isang klase lang ba yan, sir? Yung parang jellyfish, iba rin yun sa salabay. Yun, sir, maraming klase yan, sir. Marami, pero hindi natin ma-identify kung ano talaga yung Sige. kay George. Magtatanong na lang kami kay Bipar, ano yung deadly Yes, sir. salabay, Yung, Sila yung mas nakakaalam. yung salabay ba, yan yung Tagalog ng jellyfish? O Pagkakaalam mo? Salabay, sir, parang common term, either Tagalog or Bisaya, pero dikya, yan. Sa Dikya, Tagalog din, dikya. Patawag dikya, din natin siya dikya. Ano yung English ng salabay? Yun na yun, sir, yung jellyfish, sir. Jellyfish, yun. Pero maraming uri ang isang salabay. Iba-iba, Sir, baka may gusto tayong ipaabot sa mga nangingilaw at mga kababayan natin dyan sa area na yan na meron ng nasawi at pinaghihinalaan natin na yun ang naging dahilan sa labay. Well, so kami from the Philippine Coast Guard, nagpapaalala po sa lahat ng ating mangingilaw. Hindi lang po sa ating mangingilaw, sa mga nangingisda, sa mga naliligo na mag-extra ingat po tayo at kung mangingilaw man tayo ay siguraduhin natin may kasama tayo na handang kayang tumulong at malapit lang yung distansya natin. Kumbaga, body-body system. Hindi pwedeng mag-isa ka lang sa isang area para kung may emergency man, may makatulong agad. Ayun. Sir, yung life vest, pwede rin kahit nasabihin mong gantuhod lang, yung panigurado lang. Life vest, Yes, sir. Oo. Yes, sir. Mas mainam yun, sir. Kung may life Life vest or kahit may reflectorize ka sa Oo. katawan na nakadikit para makita ka agad. Okay, sige. Ensign Rino Escabarte, Station Commander ng Coast Guard Honda Bay. Sir, salamat po. Yes, sir. Walang anuman. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Okay.